I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again mga beshwa. Kaya yan, another good news for everybody. Shout out sa mga taga Sarangani Alabel. Ayan ang Pangulo umikot na naman para magbigay ng tulong. Alam nyo naman ang ating mahal na Pangulo, mga magaganang programa niya. Siyempre, number one priority ang magsasaka, distribution of land titles and certificates of condonation with the release of mortgages. Ayan, in Region 12, Alaben, Sarangani, sa amin po yan. Malapit po yan sa General Santos City, December 5, 2024. Galing po siya ng Region 11, Davao Region, namigay ng titulo ng lupa. My goodness, saan kayo makakita niyan? Marcos lang talaga ang sakalam. Lahat yan sa loob ay makakatanggap ng titulo ng lupa, kasama po ang DAR Secretary na si Secretary Conrado, mga kababayan. O diba? Congratulations sa ating lahat. Well, hindi man tayo nakasali, pero masaya tayo. At least ang ating mga kababayan, talaga naman matagal nilang hinihintay yan, mga kababayan. Saan kayo makakita niyan? Si Pangulong Marcos Jr. lang ang sakalam. O ayan na, pakinggan po natin at antabayan natin at tunghayan, ang pagbibigay niya ng kanyang ng lupa. Kasama po si Bobby Pacquiao, I think. And I'm not sure guys ito kapatid ni Manny Pacquiao, itong naka-blue na polo, sa Sarangani po yan. Nako, alam nyo, sabi ko nga, mahirapan nyo talaga mapatalsik itong Pangulo na ito. Dahil yung mga magsasaka na yan, nakikita nila kung paano sila binigyan ng importansya ng Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, diba? Nakatatak na yan sa kanilang puso't isipan na maalala nila ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno. Nangyari ang pag-aari nila ng lupa sa pamamagitan ng kanyang magandang programa at magandang idea. Diba? At least, ang Pangulo nagtatrabaho. Shout out sa mga taga Sarangani, mga kababayan, Wow! Nakakatuwa talaga. Panoorin natin ito, guys, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa ating minamahal at buting Pangulo, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Senator Manny Pacquiao, supposed to be here, pero wala po siya. To all the esteemed representatives, governors, mayors, and officials of SOCSERGEN, various national government agencies, particularly the Department of Agrarian Reform, headed by Secretary Conrado Estrella III, at sa lahat ng agrarian reform beneficiaries, mga minamahal kong sarangan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga daw kada kayo amin. Maayong hapon kaninyong tanan. Ngalan po ng buong probinsya, nais kong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos sa inyong personal na pagbisita at higit sa lahat, sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga mamamayan. The region-wide distribution of Certificate of Land Ownership Award and Certificate of Condonation with release of mortgages to our 5,000 beneficiaries in Region 12 serves as a testament, most especially the marginalized. Our activity today is a reaffirmation of our government's commitment
to uplifting the lives of every family, every worker, and every individual across our great nation. Indeed, governance at its core is about service. Kaya naman, to the Department of Agrarian Reform, various national government agencies, national and local government units and officials, maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayanang Pilipino. Bilang gobernador ng aming probinsya, kasama ang lokal na pamahalang Sarangani, buo ang aming suporta sa mga proyekto at inisyatiba ng ating Pangulo tungo sa inaasam nating bagong Pilipinas. We are eager to contribute and align our projects and activities with the vision of our President to ensure the goals we share for our beloved country's growth are achieved. As we move forward, may this event remind us of the strength that lies in unity, the power of empathy, and the boundless potential that can be unlocked when the government and its people work together. Again, to our beloved province, welcome all of you to the land of beauty and adventure. God bless everyone. Siyempre ho, ang nais kong batiin ay wala hong iba kung hindi ang ating superstar itong araw na ito. Walang iba kung hindi kayong lahat na agrarian reform beneficiaries. Maayong hapon kaninyong tanan, nalipay ko nga nakalaag midiri sa inyong probinsya na Sarangani. Mabuhay mo tanang mga agrarian reform beneficiaries dinhi. Tama ho ba yung Bisaya ko? At ganoon ho, nais kong batiin, alam ko ho, maraming katulad namin ni Presidente na Ilocano rito, na imbag nga malam kada tayo amin, apo, maragsakan na, tato kayo nga Ilocano to'y, kata, sapay lang kuma, inawit yun, datay, kuha tayo, datay taktika tayo, datay panagmulmula tayo, titarong, nga kunada, kata, no kayat mo, nga atiddag, titarong mo, agmola ka timani, ijay sirok titarong. You know, Mr. President, ang Maluhot talaga to si Secretary. doon tayo magaling mga Ilocano sa para pagtatanim ng talong. Ang ibig sabihin ho nun, kung gusto ninyong ang tanim ninyong talong ay mahaba at matuwid, kailangan magtanim kayo ng mani sa ilalim. Ganun ang ibig sabihin niyan. Iba na naman iniisip nyo. Nais ko rin ang batiin, siyempre, ang mga tiga Land Bank of the Philippines. Nandito po sila. Kailangan po natin silang bigyan ng masigabong palakpak. Bakit po? Dahil sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, kasi ho, nung una, napakahirap umutang sa Land Bank. Ang Land Bank po ay tinatag para sa inyong mga agrarian reform beneficiaries ng ama ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Sr. Ang Land Bank of the Philippines po ay tinatag para sa inyong mga agrarian reform beneficiaries. Ngunit mahirap hong umutang noon dahil ang inyong fill upan ay 11 pahina. At kung minsan mahirap, napakahirap mag-fill up ng form. Kasi ho, wala naman tumutulong sa inyo. Ang hirap po noon, ang dami-daming dapat sagutin. Unang-una pa lang, lalagay na ninyo yung pangalan nyo. Pagkatapos, yung edad ninyo, nakalagay doon, name, yan, yung pangalan. Conrad Estrella. Date,
Pagkatapos, ang dami-daming fill upan. Kung saan pa kayo nag-aral, kung saan ang inyong bukid, meron doon, address, nakalagay pa, yung birth date, nakalagay, yung sex. Yung sex, minsan, nailalagay pa twice a day. Mr. President, pagod lang ho ito. Kaya, Palabiro talaga sa pinag-utos ng sekretary. ating mahal na Pangulo. Padaliin ninyo ang proseso para makautang agad ang mga agrarian reform beneficiaries. Magmula 11 pahina, gawin ninyo isa lang. Kaya ginawa ho ng Dan Bank of the Philippines, 1 pahina na lang ho, pwede na kayong umutang sa Land Bank of the Philippines. Nais ko rin batiin ang ating mga tiga-register of deeds. Nasaan pa ang ating mga ROD? Andiyan ho, palakpakan din ho natin sila. Dahil ho sa kanila, napadali ho ang paglalabas ng titulo. Kaya napakasipag, lahat po yan utos ng ating mahal na Pangulo. Tatandaan po natin, ang sabi ng ating mahal na Pangulo, nung kauna-unahang State of the Nation address niya, agrarian reform is not only acquisition. Agrarian reform is also land distribution and providing support services to the agrarian reform beneficiaries. Ang ibig sabihin ho nun, hindi dahil sa nabigyan kayo ng lupa, masaya na ang ating Pangulo. Hindi ho. Ang ating Pangulo, ang gusto ho niya, nabigyan kayo ng lupa. Ang gusto niya, tuloy-tuloy ang ayuda sa ating magsasaka. Mr. Albert Deledele. Ms. Remedios Orozco. Mr. Warlito Tommy. Mr. Mabini Ekoy. Mr. Crispin Donker. Mr. Jaime Atmogol. Mr. Belayo Sukal. Miss Jeneline Nomus. And Mr. Loreto Guillen. Mr. Mario Olasiman. Mr. Fred Magoncha. Ms. Elizabeth Agustin. Ms. Josephine Dahan Ranises. Mula sa probinsya ng Sarangani, Mr. Rudy Mamdon. Mr. Joaquin Cansang. Mr. Felicissimo Ibanya. Mr. Ernesto Cordova.
Mr. Ricardo Espanyol Jr. Mula sa probinsya ng South Cotabato, Ms. Celinia Bautista. Mr. Luis Lorenzo Manila. Ms. Maricar Plete. And Ms. Tumbay Mama. Mula sa probinsya ng Sultan Kudarat, Mr. Hermenegildo Bare. Mr. Eduardo Laposas. Mr. Danny Bitoon. Mr. Saturnino Foro. And Mr. Oscar Dumali. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating agrarian reform beneficiaries. Kayo ang mga pinakamahalaga na bisita na kasama natin ngayon. Kayo pong mga agrarian reform beneficiary. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga narito nasa masayang okasyon na ito, lalo na ang ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa mainit na pagtanggap sa amin. Tunay ngang napakaganda ng Sarangani mula sa inyong mga likas na yaman hanggang sa inyong masaganang agrikultura. Patuloy pa natin itong iniingatan at pinapatatag dahil napapadalas ang bagyo sa ating bansa, bunsod ng tinatawag na climate change o pagbabago ng ating klima. Kaya masaya ko pong ibabalita sa inyo na malapit nang matapos ang flood mitigation structure na ginagawa sa Bagakay Creek dito sa Alabel at Badtasan River Flood Control sa Kiamba sa Sarangani naman. Sana makatulong po ito para maiwasan natin ang matitinding pagbaha at pagkasira ng ating mga pananim. Ang inyong probinsya ay kilala sa iba't ibang high-value crop tulad ng mais, ng niyog, palay, saging at iba pa. Dahil dito, tayo ay nagsisikap pa na mapalago ang sektor ng agrikultura hindi lamang dito sa inyong rehiyon kung hindi pati na sa buong bansa. Kaya po ang ating mga magsasaka ang haligi ng sektor ng agrikultura. Kung hindi dahil sa inyong sipag at dedikasyon sa inyong trabaho, hindi po magkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain ang mga kababayan natin. Kaya napakahalaga po na sektor ng agrikultura at ang tungkulin ng mga magsasaka. Panahon pa ng aking ama nung nagsimula ang reforma sa lupa. Hindi niyo po itatanong, ang nagsimula po ay ang aking ama na si President Ferdinand Marcos Sr. At ang tumutulong sa kanya, ang Secretary ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Conrado Estrella naman, yung pong lolo ng ating department secretary ngayon. Mula noon ay sinimula na ang tinatawag na agrarian reform.
At nung kami ay naupo sa aming mga naging katungkulan ngayon, ay tinignan po namin at sabi ko dapat tapos na ito. Bakit hanggang ngayon? Nakikita natin yung record ay hindi pa natatapos. Nakakahiya ito. Magagalit sa atin ang ating mga ninuno kung hindi natin tapusin ito. Kaya pilit namin na matapos, na maibigay lahat ng mga CLOA sa lahat ng mga agrarian reform beneficiary bago po kami umalis sa aming mga opisina. Oh, di ba? Saan kayo makakita niyan? Di pa pala tapos? Dahil po, ang aking ama, nais niyang mapag-arian ng mga magsasaka ang lupang kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa ilang dekada ng programang ito, nakita ko po na hindi pa rin natin na isasagot ang mga suliranin ng ating mga magsasaka. You see? Kaya po, ating agad binigyang prioridad ang pagsasawalang bisa ng inyong utang sa lupa at ang pagpapabilis ng pagbibigay ng mga titulo dito yung ating tinatawag na CLOA. Ang araw na ito ay katuparan na ang hangarin na yan. Kami ay narito upang mamahagi ng mga e-title, CLOA, at Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung ating tinatawag na COCROM. Sa araw po na ito, mamimigay po tayo ng 1,251 titulo ng lupa para sa ating mga benepisyaryo dito sa Sarangani. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ngayon ng mahigit 13,500 COCROM sa mahigit 11,700 benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Sarangani, Cotabato, South Cot at Sultan Kudarat. Wow. Sa madaling sabi, mapapawalang bisa ang halos 1 bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, ang interest, mga surcharge ng ating mga magsasaka. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Maaari na pong gamitin ito sa mga bagong kagamitan upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang kalidad ng inyong kabuhayan. Sa bagong Pilipinas po, ang pangarap natin na sama-sama nating aabutin ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan, matatag na agrikultura at mas maunlad na ekonomiya. Gaya po ng sabi ko kanina, patuloy po ang national government kasama ang lokal na pamahalaan sa pag-iisip ng mga bagong paraan kung paano pa kayo na masuportahan. Pinag-aaralan po namin ang mga hakbang upang makasabay ang sektor ng agrikultura sa modernong pamamaraan at pag-aani. Ang hiling po namin sa inyo ay samahan ninyo kami patungo sa pagbuo ng mga pangarap na ito. Bigyan natin ng kahalagahan ang biyayang ating natatanggap at palakasin pa natin ang ating kabuhayan. Mabuhay kayong mga magsasaka, mabuhay ang Region 12, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin ang ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Hinihiling din po natin. Oh, di ba? Oh, ito sagutin natin yung mga DDS na nagtatanong nasaan ba ang proyekto ng Pangulo. Oh, siguro naman sapat na yung naririnig nyo, ha? Ha? Naririnig nyo kanina yung sinabi niya? Kasalukuyang ginagawa. Talaga naman, oh. Eh, sabi ko, mag-research kayo para may alam kayo naman. Ah, mga dilis, sinasabi walang proyekto ang Pangulo? Ha? Oy, sus. Kung makapagsalita, akala mo naman proyekto ni dating Pangulong Digong yung ginawa niyang build. Oy, for your information, ha? Blueprint ni Pangulong Marcos Sr. yun, no? Oh, hiniram ni Digong. Kaya credit yan kay Pangulong Marcos Sr. at kaya yan, si Digong. Ate sila, no? So, dahil dito mga kababayan, nakikita ninyo. Oh, mapapasana all ka talaga. So, yun guys, panoorin natin. Ito, pakinggan nyo yung mga taos-pusong pagpapasalamat, yung mga ibang beneficiaries na nakatanggap. Talagang sobrang saya kaya nila, no? O, ito, panoorin natin, okay? But before that, guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video, okay?
nagpapasalamat po ako sa mahal na Pangulo natin, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa ating mahal na Secretary ng DAR, Department of Agriculture, Secretary Estrella. Nagpapasalamat po kami dahil sa Department of Agriculture, isa ako na mapalad na napili na mabigyan ng titulo ng lupa. So, yung lupa po na sinasaka ko po ay pangkabuhayan, kinukunan ko po ng pangkabuhayan namin na sa aking pamilya. So, napakalaking tulong po ang naibigay ng ating Pangulo na nagkaluban kami ng kukrum, yung Certificate of Condemnation with Release of Mortgage. So yun po ang napakalaking tulong na ibinigay nila sa amin, lalong-lalo na po kaming lahat ng mga beneficiaries ng ERB. So muli, maraming salamat po sa ating Panginoon. Malaking pasalamat po sa kanya dahil siya ang nagtulak, siya ang nag-ano sa amin yung lupa namin. Kaya ako pa nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos dahil na ano yung naibigay sa amin yung title. Kaya po maraming salamat po sa ating Presidente